Yun. So, hello po sa lahat. Guest po tayo ngayon sa radyo via Bombo Bigan. So, ang pag-uusapan natin ay tungkol pa rin sa mga kooperatiba. So, actually, we've been doing this for quite some time. So, ngayon naman pag-uusapan natin ang tungkol sa role ng kooperatiba pagdating sa pautang. So, ngayon kasi, di ba, sumikat yung mga kooperatiba na nag-extend ng tulong, ng loan assistance sa ating sa kanya, especially sa kanyang mga miyembro. So, ngayong hapon, so we will be live over Bombo Bigan para i-share din natin yung ating kaalaman. So, hindi actually tayo yung pinakamagaling sa parting ito, pero we'll try our best. Okay, so samahan nyo ako. So, yan na, nandito na. I begin to tell the story of a fatal love can be, the sweet love story that is older than the Gabi. simple truth about Okay, so wala pa tayo sa live. Nakikita pa lang natin yan. where I start. Okay, tanggalin ko muna yung aking mukha doon. With her first love, Okay, so yun. gave new meaning to this. Hindi po tayo ngayon sa DCJC Action Radio, na sa Bombo Radio naman tayo, pero not lawag but vegan. So sa vegan po tayo live. Into my life and made a So yung mga gustong makita, kasi gusto niya kung i-stock kung totoo ba to or hindi. So tingnan nyo na lang mamaya. So there's nothing to prove actually. Ako naman, we are doing this for free para lang makatulong din sa ating mga kababayan. So it's more of the sharing that matters, and it's not for kung ano man yung mga iniisip ng mga iba dyan. so much love that anywhere I went, I'm never lonely. With her around, won't be lonely. I reach for her. So, syempre, yung pag-uusapan natin dito, when you talk about cooperatives, yung ano ba ang benefits that we receive out from a cooperative. So, yun yung natin, focus natin, kung ano yung mga services that we can avail. And we will focus more on credit cooperatives. So, ngayon, pag naririnig natin ang tungkol sa iba't ibang klase pa ng kooperatiba, but most of all, yung pinaka-common is yung multi-purpose co-op. So, when you say multi-purpose, marami yan eh. Maraming aspeto na yan ng negosyo. Where do I begin ka na? Okay, so yan, naririnig nyo siguro sa background, no? Yung live nila, so nasa ibang program pa. So ako na yung papasok mamaya. So hopefully you will be able to watch me over their Facebook page, or pwede nyo pong marinig. Okay, pwede nyo po akong marinig sa respective radio, sa mga ninyo, radyo, in your radios, di ba? Pwede nyo akong pakinggan doon ng live po ito. So minsan mahirap din gawin itong live kasi nga lalo na kung ikaw ay hindi sanay sa bashing, mahirap yon kasi di ba yung mga tao syempre judgmental yan. So but then again, I always keep in mind that we are not God, that we know everything. So if we commit mistakes, that's part of part of being a human, di ba? We commit mistakes. But then again, sana naman yung kamali natin hindi yung pinaka-basic, kasi that is of course unforgivable naman. So nag-aantay lang po tayo. So pag hindi nyo po ako narinig sa Action Radio today, because tayo po ay guest naman sa other radio station. Ayan, ayat nga di pa'y narsaan. Daglo tapu ni Raksan, barat baru ko sa
Yeah. Sana maging maayos naman yung ating signal para hindi rin apektado yung ating guesting. So, ngayong hapon medyo mainit pero sige, tsatsagaan natin para lang sa inyo. So, ito rin, gusto nating linawin na we are actually doing this for free. So, free naman ito na serbisyo natin sa mga tao. Na we share our simple knowledge and we guide them as well when how to use their money. Na, di ba, marami sa atin ngayon, nakikita ko na they use their money, lalo na yung mga OFWs, ginagamit yung pera. So, dahil lang sa nais na ma-invest na maayos ang kanilang pera. So, kung kani-kanino nilang iniiwan. So, tama ba yon? So, gusto nating ding... Wait lang. Medyo na... So, para sa atin, ngayon, sa pagdami ng mga kooperatiba sa ating lugar, so we take advantage of it. So, maganda yan na maimulat yung ating mga mata na it's not good as well, it's not bad as well to invest your money through cooperative. So yun lang yun. So syempre, alam nyo, yung mga iba kasi yung iniisip nila laging nega na palibasa nandito tayo sa ating Facebook live ganyan. Iniisip nila eto yayaman na naman to, mga ganong karakter. Wag namang mag-isip ng ganon. Ginagawa natin to para makatulong. Spending 2 hours of your time a day just to have this interview, mahirap din sa totoo lang. Kasi magre-review ka rin And at the same time, tawag nito yung you will also, syempre, yung araw mo na you're supposed to spend your time for personal matters, ini-spend mo para lang sa iyo sa tagapakinig ng radyo. At the same time, yung sa mga audience or yung mga followers mo. So, pero ako naman, it's more of the service that matters. So, you can also follow me via TikTok. So marami na tayo sa TikTok. We are already more than 20,000 followers. So more than 20,000 followers na po tayo sa TikTok. So marami pong salamat sa mga nagpapatronize sa atin. And of course, yung goal natin dyan, sabi ko nga sa kanila, is to spread yung knowledge para makarating sa mga kinaukulan. So, para naman sila, they will be enlightened because sometimes it's because of the lack of knowledge that they were not able to comply. Diba? Hindi naman yung dahil lagi tayong nag-iisip na it's because yung iniisip natin, it's because ayaw nilang mag-comply sa batas. But then again, hindi rin lagi kasi nga kahit na gusto nila, di naman nila alam. Okay, so they do not know about it. Yung mga legal consequences of not following labor standards, for example. Yung terms and conditions of employment. Ano bang kailangan nilang tuparin? Okay, na minamandato sa ilalim ng batas. So, hindi po nila alam yan. So, of course, yan din kasi ang yung nakakaligtaan kapag nagpapatayo ng isang negosyo, yung to seek assistance of a lawyer. Hindi nila alam na maraming legal consequences din ang iyong mga aksyon pagdating sa negosyo. That later on, marami ng negosyo na nagsara dahil nga sa failure to comply with labor standards. Okay, so yun po yun. Yun gusto nating linawin ngayong hapon. That is my topic on TikTok. Dito naman pala is about cooperative. So hopefully, we will be able to enlighten a lot of people na alisin na natin yung sa isip natin yung dating konsepto ng kooperatiba na dito binibigyan, dito lang binabagsak yung mga
assistance coming from the government. So in reality, hindi po. So hindi po ganon yung konsepto niya. It's actually owned by the people. Lalo na yung mga members. So it's owned by you. So kung masisira yung kooperatiba, parang sinisira mo rin yung sarili mong investment. Okay, so yan, nandyan na tayo, malapit na. Okay, hello po. Yan, yan. Ito yung estasyon kat kami ni KBP, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas, 18 oras na yun, 38 minutos, kalpasan iti alauna, iti malaw. Mga kabompo, mga Castor Nation, 50 lang nga aldaw, sakbay iti May 2025 national and local election. Naimbang oras, nagasad nga malam, sumambay ka na kayo mga kabombo, iti programa Duralex, Sedlex. Dalaw may be harsh, but it is the law. Yeah. Iti dayto nga presentasyon mga kabombo sa balimanan ka intayo pagtutungtungan. Ken kastamat intayo pagsisinukatan iti kapanunutan mainaig iti naisagana nga topiko. Iti dayto nga malam iti Domingo. Nadadanto matiti makadkadwa tay madamdama, babaan ken ni Attorney Ida Ruiz Castro. Iti tayo pagtutungtungan mga kabombo mainaig iti cooperatives. Noon niya dagiti po na tayong klase. Kan kasano ba iti ag-apply kas may isang individual iti may isang kooperatiba. Ken no kasano iti proseso na no mainaig iti interes kan kastamad dagiti dadumapay nga mabalin tayo maidamag iti kunatayo mat nga mas expert na inaigmat iti daytoy nga topiko tayo. Dagiti kuy-kuya babaan iti Facebook page iti Bombo Radio Bigan mga kabombo live na live day tatanga malam. Dan kastamat iti agdengdengag iti 603 kHz AM1 kadagiti Yan, live po tayo, live. At madamdama mga kabombo dahil tanto diin tayo pagtutungtungan kan kastamat dagiti amin nga pakadanunan na daytoy nga stasyon na kablaaw kay amin iti na impang kamalam nga awan iti labas na. So tatanin tayo i-welcome iti guest tayo katang malam ni Attorney Kid Ruiz Castro iti daytoy man na mainaig iti cooperative nga topic tayo tata. So magandang hapon Attorney, welcome po sa Bombo Radio Bigan. Ang pagbati niyo po sa mga tagapakinig at mga nanonood sa atin ngayon hapon. Yes, ma'am. So, naing pagmalim kadagiti naayat nga dungdungig kadeti nga programa. So, actually, I really, I was the one who really requested to have this topic with you kasi panahon ngayon ng mga General Assembly ng mga iba't ibang kooperatiba sa ating probinsya. So, although Ilocos Province, ako ay belong na rin sa Ilocos Sur kasi nga Ilocos nga. So, and of course, we used to be part of yung other bank, catering Ilocos Norte and Ilocos Sur. And you know ma'am, sa tagal na rin na we cater some of your cooperatives in Ilocos Sur. And I was really amazed how they grew that big. So before I will start, before we start discussing about this cooperative, gusto ko lang batiin ng magandang hapon. So although siyempre Ilocano tayo, so we can speak Iloco, but then again, gagamitin natin yung mag-Pilipino tayo kasi some of might be your listeners are coming from other countries as well na mga Ilocano din, but then again hindi na sila nakakaintindi kaya we use Filipino. So anyway, before we will start ma'am discussing about yung ating topic today, so pertaining to Republic Act 9520. So that would be under the Cooperative Code kasi yan yung
basehan din sa pag-establish ng isang kooperatiba and as well as to its operations. So before ma'am, gusto kong batiin yung ating mga butihing CEOs ng mga malapit na sa aking puso na kooperatiba ng Ilocos Sur. So we have Mr. John Bello ng Kailian MPC. So I think they will have their General Assembly at Candon. Ano yung tawag doon? Candon Arena yata yun eh. With Kailian MPC. So we also have Ma'am Luz Biminda Apuya of Suyo MPC and Mr. Jaime Galanta of Sacred Heart Savings Cooperative. So naimbag nga malem yung sir. And hopefully this will also reach out to your members para kahit paano makapagbigay tayo ng kaliwanagan kung ano ba ang importansya ng kooperatiba, kasi some of us are actually becoming members of cooperative. It's because of word of mouth. Naririnig lang natin sa mga taong malapit sa atin na yung kooperatibang ito ay maganda. So immediately we become a member. Okay, although meron tayong tinatawag na minamandato ng batas na merong pre-membership seminar na dapat i-conduct ng isang kooperatiba para malaman kung ano ang serbisyo meron ang isang kooperatiba, okay, na you want to become a member or you want to be affiliated with. So, then again, minsan nawawala yung kanyang essence dahil sabi ng mga gustong magmiyembro, nagmamadali ako. Baka pwede na lang sa ibang araw na lang bigyan mo na ako ng form. Okay na sa akin yan. So later on, when something happens with that cooperative, mamaya di ko nalaman yan nung nag-member ako. So, you know, that is how important it is na tayo po bilang isang gustong magmiyembro or dati ng miyembro ng isang kooperatiba, it is very important that we have to we should not miss that what we call pre-membership yung orientation. So kung minamandato kasi yan ng batas na meron yan. Okay, so and one thing more, we also have to participate doon sa pagpapatakbo ng isang kooperatiba sa pamamagitan ng pag-attend ng kanilang General Assembly. Okay, so minsan lang naman yan sa isang taon na ginaganap. Like for example, yung Kailian MPC, magko-conduct yata yan ng General Assembly. Meron na silang Facebook page, pinopost doon. So tayo naman, okay, so para ma-update tayo doon sa mga bagay na ginagawa ng isang kooperatiba, dapat naka-follow din tayo. Ma-follow nga natin yung mga sumasayaw lang. Sumasayaw sa Facebook, napapollow natin, pero yung mga importanteng bagay na kailangan nating i-follow, like yung co-op na kinabibilangan natin, di natin magawa. Okay, so yung siguro gusto nating simulan yung ating diskusyon tungkol sa ano ba talaga ang objectives, okay, and goals of a cooperative. Bakit? Ano ba talagang kooperatiba na yan? Para yan ba sa akin? Kasi isa akong loan officer sa bangko para meron kayong mapautangan, ganun ba yun? Or, di ba, yung mga opisyal, gusto nilang, meron silang sahod dun sa, kung magkatrabaho sila sa kooperatiba. Pwede bang ako lang? Pwede bang one person cooperative? Okay, so yun ang gusto nating liwanagin. So ano ba talaga ang objectives and goals of a cooperative? So baka yung mga tagapakinig nyo rin, ma'am, nagdududa sila, bakit to? Nagtatapik siya ng Duralex, Sedlex ito, and bakit cooperative? So actually, this is a type of organization na created under Republic Act 9520. Okay, so unahin natin, of course, yung banggitin kung ano ba ang objectives and goals of a cooperative. So correct me if I'm wrong. Okay, so naka-open yung ating linya with Ma'am Justine sa mga magkomento, and we will be very glad to hear from you kasi kayo po ang nasa cooperatives talaga.
Okay, so when you talk about objectives and goals, nandyan po yan sa Article 7 of RA 9520, kung saan this article provides the objectives of every cooperative. So, nandyan yan yung pagbanggit niya to help improve the quality of life of its members. So, tanong natin sa mga miyembro, na-improve na ba ang iyong mga quality of life? And I'm sure it is. Kasi nakikita ko yung growth ng mga cooperatives nyo dyan, ma'am. Kaya nga kami rin dito sa Ilocos Norte, yung hindi naman we envy, we also envision the same. Okay, na hopefully in the future, magiging ganyan din yung mga kooperatiba dito. So, although some of your cooperatives have already expanded their operations here in Ilocos Norte, then again, sabi ko nga, the more cooperatives that will become a member, the happier. Kasi nga, una dyan, marami kang investments, okay, na pwedeng idaan sa pamamagitan ng kooperatiba. Ngayon, nag-expand na nga sila ng services. Meron na ring insurance. Kaya natuwa ako when one time I am calling a general manager of a cooperative. So, sabi niya, kawawa naman yung nag-aksidente doon sa part na to. May binanggit siyang munisipyo in Ilocos Norte. Then sabi niya, buti na lang, sayang lang hindi niya na-renew yung kanyang loan. Kaya kung siguro pero we do not know what life brings us. Kasi hindi naman natin pwedeng malaman kung kailan ka mamamatay, di ba? So, yun nga, yung tawag nito, yung kanyang utang sana ay na-secure pa, na despite the fact na ilang buwan pa lang siya nagbayad, yun nga, if ever na may nangyari sa kanya, so bayad ng kanyang utang. So, yung remaining balance will of course go to his family. So, nawala sa ibang mga lending institutions na nandun lang sa co-op. Pangalawa is, meron din silang life insurance. So, yung buhay nila ay secured, okay, through that cooperative. So, nasabi ng general manager na to, na buti na lang nag-member din, siyempre member din siya, kaya nakatanggap din ang kanyang family ng 100 plus thousand. So, you know, hearing those things na mga yung assistance that were given to that member, sabi ko nga, di ba before walang natatanggap. Umaasa na lang tayo sa ating relatives when these unfortunate circumstances will happen to our lives. Di ba, umaasa ka na lang doon. Pero kung you are a member of a cooperative, just like the example that I've given you, ma'am, ayan, tingnan nyo, at least merong inaasahan ang kanyang pamilya. So with that, siguro, na-improve ang kanyang quality of life. Di ba? Nandyan yan sa cooperative, cooperatives goals and objectives na embodied in our Article 7 or RA 9520. So, to isa-isahin natin yung kung ano bang nandun sa ating cooperative code. So, unang dyan would be provides goods and services to its members to enable them attain increased income, savings, and investments. So, yan, maraming binanggit dito sa batas actually. Okay, through maximum utilization of economies of scale, cost sharing, and risk sharing. So, meron din yung mga binabanggit tungkol sa optimum social and economic benefits to its members. So, kaya nung na-invite din ako, ma'am, one time, hindi lang one time, many times, doon sa General Assembly ng mga co-ops dyan, I always emphasize na sa batas natin, talagang yun ang goal niya, to provide yung social and economic benefits to its members. Gaya ng example ko kanina, di ba? So, meron nga dyan na co-op na meron talagang life insurance, tinatawag nilang Saranay. So, that is only one way of providing quality life to its members na minamandato ng batas as part of its goals and objectives. So, nakafocus talaga yan sa pagtulong sa socio-economic aspect of every member. So, yan, yung
nandyan na minamandato sa ilalim ng batas. So, of course, meron din silang binandato rin sa batas ang tungkol sa efficient ways of doing things, okay, in a cooperative manner. So, sa ating mga miyembro naman, huwag kayong mag-isip na just wait for the time that you will also be given that chance to be also the officers or employees of that cooperative. Huwag kayong laging nag-iisip na, oops, hindi ko gusto mag-miyembro dyan. Miyembro lang ko, wala naman akong benepisyo dyan. Tama ba yun? So the answer is no. So maybe we cannot all become officers, okay, and employees of that cooperative. Maybe in the future, it would be a member of your family. So kung ikaw, in-stop mo na yung pagiging member mo dahil since the time you started to become a member of that cooperative until this day, member ka pa rin. So wala namang issue yun. Okay, so sa ilalim nga ng batas, binabanggit doon that the power is vested upon the General Assembly. So, ganun ka-importante yung ating General Assembly. Kaya huwag kayong mag-isip. Okay, do not think that way. Na dahil tayo ay miyembro, wala na tayong silbi. Not true. Okay, so actually, sa batas, tayo po ang may pinakamahalagang role doon sa kooperatiba. Okay, so nabanggit nga ni Ma'am kanina na we will be also discussing about how to become a member na in accordance with the law, and at the same time we will also focus on credit cooperatives kasi yan ang pinanggagalingan ng failures ng cooperative dahil sa although there are also other attributable factors that would affect the operation of the cooperative, but then again, ang pinaka-common na cause is because of members cooperation. Kasi nga, like for example, sa credit cooperative na which is the main activity of a cooperative, kahit sabihin natin na multi-purpose cooperative yan, pero ang talagang pinakaunang economic activity that is being done by a cooperative ay yung magpautang. Okay, so yun, yung pag nagpautang, yung mga iba hindi na rin nagbabayad. Lalo na kung meron ng mga na rinig sila ng iba na hindi na nagbabayad, pati na rin sila sumasama. So, you are just putting the cooperative into a bad limelight, which of course affects the image of that cooperative. Domino effect yan, na lahat na susunod dyan sa inyo, lalo na kung maling informasyon ang yung pinapakalat, and that would destroy the cooperative, and you as well will be affected. So, yun po yun. Huwag nyong isipin yun. Basta moving forward kayo. And of course, in the operation of a cooperative, it's not always 100% successful. Kasi nga, na every activity nila, it would guarantee success. Kasi nga, isa pa rin yung negosyo. But then again, support lang po tayo. So, in good times and bad times, andan pa rin tayo. Kasi yan ang konsepto ng kooperatiba. So, sabi dito, sa batas, propagate cooperative practices and new ideas in business and management. And for the cooperative to allow the lower income and less privileged groups to increase their ownership in the wealth of the nation. So, and of course, yung cooperative natin, together with the government. So, kami nasa gobyerno, particularly sa banking institution, okay, siyempre tayo connected tayo with Land Bank of the Philippines. So other cooperatives and people-oriented organizations to further the attainment of any of the above-mentioned objectives. So gaya ng nabanggit ni Ma'am kanina, one of the cooperatives, okay, under Article 23 or RA 9520, binanggit dyan yung mga iba't ibang klase ng kooperatiba. Although dito sa ating lugar, yung naririnig na natin is multi-purpose cooperative. So, sakop na lahat na to.
As long as it is in their articles of cooperation. So, kailangan nilang mag-amen pag meron silang ididagdag na business activity. So, yun po yun ang ginagawa. So, ako ba nagsabi? Hindi po. Nasa ilalim po yan ng batas. Okay, so baka kasi yung mga tagapakinig nyo tatanong, bakit ito nagtatapik ng cooperative dito sa programa ni Ma'am Justine na Duralex Sedlex. So actually, this is about the law. So, unang-una dyan would be Article 23 of, dito sa Article 23 of RA 9520. So, yung nabanggit nyo ma'am, although we have other types of cooperatives like consumers co-op, yung mga nagbebenta, meron ding marketing co-op, merong producers co-op, meron ding service cooperative, gaya ng mga hospital. Sa Ilocos Sur, meron akong naririnig na ganyan mga hospital na cooperative. And of course, we have the multi-purpose cooperative, agrarian reform, mayroon ding cooperative bank, di ba? Example lang, ICCB yata yon, di ba? Yung Ilocos Consolidated. Tama. Cooperative Bank, Ilocos Consolidated Cooperative Bank. Hello to Sir Ruben Habon. Okay, yung kanilang CEO. Okay, tama. So, maraming klase ng kooperatiba. And of course, yung ano natin today, na mag-focus is sa credit cooperative. Kasi basically, when you talk about cooperatives, it would really start from a credit cooperative. Okay, so we have to debunk as well yung mga intention ng mga ibang tao na mag-membro lang sa kooperatiba dahil gusto nilang umutang or gusto nilang i-access yung funding coming from the government, kaya sila nagme-member. So sana tanggalin na yon sa isip. Isipin natin na the cooperative is more than the funds that are given by the government. Kasi nga, basically, when that was established, ang pinaka-focus dyan is kayo na miyembro. Okay? Out from your share capital or yung capitalization na binabayaran. Yung mga assistance coming from the government, it is just an addition. Okay? So, addition lang po yan. Okay? So, yun ang gusto nating klaruhin kasi nga, yun nga, nakakasakit minsan na mapakinggan na yung mga ano natin dyan, yung mga members, some of our members are ganun mag-isip. Kaya, of course, merong mga failures that would happen because of that na, yun nga, yung sinabi natin na they are thinking na it's because they are just a member. And naman, kung member tayo, wala yata tayong nakukuha, but actually meron. Meron tayong mga benepisyo na matatanggap sa kooperatiba aside from the services na naging close na sa, naging accessible to us. Kasi dahil yung co-op, siya na, kasi ang kooperatiba, kung magkakasama na lahat ng pondo natin, pinagsasama sa isang sa iisa, so mas marami yon. So mas may magagawa yung kooperatiba, like for example, to buy the equipment that we need sa ating farming. So mas may kakayanan ang kooperatiba dahil nga because of the fund. Meron na siyang pondo. Kaysa yung ikaw lang yung bibili, it would take you years to have that money in order to buy the need that you yung equipment that you need for your farming activity. Okay, so yun po yun. Yun yung example natin dyan. So anyway, yun nga, yung credit cooperative, yung sabi ko kay Ma'am Justine na we focus on kasi ito yung basic. So when you talk about credit cooperative under Article 23 of RA 9520, sinabi sa batas na it is a cooperative that promotes and undertakes savings and lending services among its members. So, it generates a common pool of funds in order to provide financial assistance to its members for productive and provident purposes. So, yun po yun. Kaya yung pera na ininvest ninyo through share capital or yung deposit liability, through deposits, ay gagamitin yan para ipautang ng kooperatiba sa kanyang mga other members who would be needing it.
Like for example, yung ako na mayroong negosyo, so gusto kong lumaki yung aking negosyo, so of course I will seek the assistance of a cooperative. So yung tanong ng karamihan dyan, bakit meron naman tayong bangko na pwedeng pangutangan ng ating kapital? So although the bank, we are there, but then again, yung mga maliliit kasi na kapital na kailangan, and it is already immediate, of course sa bangko kasi yung requirement ng malaki at maliit na negosyo are just the same. Kaya minsan nahirapan din kayo to comply. Ngayon sa kooperatiba kasi, kung magkakakilala din lang kayo sa kooperatiba, so you can just approve it, di ba? They can just approve it. And of course, tayo naman na miyembro, do not get hurt when your application will be disapproved. Okay, because of course there have also credit guidelines that they need to follow. Kaya nga importante na ating pangalagaan yung ating record sa kooperatiba natin na kinabibilangan natin. Kasi kung kayo ay hindi marunong magbayad, of course, hindi kayo papautangin. Mahirap na rin kayong pautangin ulit. Dahil nga sino ba naman ang may gusto na mag-extend ng loan sa isang miyembro na delinquent, di ba? So pag delinquent, may pananagutan, walang bayad. So syempre hindi na nagagamit ng maayos yung pera kung kayo ay hindi nagbabayad. Diba? So of course, yun nga yung we will discuss it later on, kung paano kayo to get a loan. And of course, we will also have remedial actions. I-discuss din natin yung remedial actions na pwedeng or legal consequences of not paying your loan. Although, yun nga, ang kagandahan kasi when you talk about cooperatives, pwede nyong pakiusapan yung inyong mga respective co-ops wherein magkakakilala rin lang kayo, di ba? So, pwede silang based on their guidelines, maybe they can accommodate you as long as your justification is acceptable. So, madali lang desisyonan. Unlike in the case of yung other financial institutions, nako, malanagot ka talaga. So, they will automatically consider legal measures to address to that problem. Pero sa cooperative, pwede mo pang pakiusapan na baka pwedeng ganito. Okay, so as long as you will be able to justify, and of course, they will accept it, and yun na yun. Pero pagdating sa mga other financial institutions, syempre legal measures are for them to assure repayment. So, yun din ang consequence. So, this is really a good avenue para reach out natin yung ating mga kababayan regarding to this, yung ating pananagutan. Kasi minsan, kahit nga small claims, ma'am, doon sa korte, hindi na rin sila natatakot kasi sabi nila, civil case lang naman yan, di tayo pwedeng ipakulong. Okay, so tama naman na hindi nakukulong sa utang, but then again, if you promise na kayo ay there is misrepresentation on your part. Like for example, may special program ang bangko. Like yung Land Bank for example, na i-extend na pautang sa mga kooperatiba ninyo at kayo ay nangutang doon na sa ilalim ng programa na yon ay kailangan kayo ay isang farmer para makapag-avail, and you misrepresented yourself. Kasi yung nagpanggap kayo na isa kayong farmer, pero in reality, you are not. And then nag-avail ka ng loan. And then eventually, your loan will turn sour. Hindi na nabayaran yung utang nyo dahil naging delinquente kayo and hindi nyo ginamit sa intended purpose yung loan ninyo. So eventually, nag-pass due na yung account ninyo, and then the cooperative will make you liable for your loan. Ngayon, sasabihin mo na wala naman nakukulong sa loan. Okay? So, pero if the cooperative, okay, nakita nila na kayo ay
there is misrepresentation on your part, you might as well be liable for swindling. Pwede kayong estafa yan. Okay, pwede kayong kasuhan ng estafa. Kaya wag kayong laging kampante na sabihin na it's because small claims yan, hanggang dun lang. Hindi kayo makukulong. Pwede pa rin kung yan ay there is what we call misrepresentation. Okay, na ginawa kayo. Okay, pwedeng ilink yan sa estafa. Okay, so kung estafa, pwede kayong makulong dahil sa inyong utang. So ngayon, sasabihin ba ninyo na pa rin na walang nakukulong sa utang? So hopefully, may tama rin yan sa utak ninyo na hindi po lagi. Okay, so then again, kahit na small claims pa yan, yung utang na yan, and it resulted to a judgment na civil case, okay, hindi man kayo makulong, but then again, yung punto natin dyan is, your credit standing will be destroyed. So, syempre, yung mga akala natin kasi, when you talk about mga pautang, doon lang yung co-op na yon, restricted yung inyong information, hindi po. Kasi nga meron ding meron ding authority that you have given to the co-op to conduct credit investigation. So, syempre, magtatanong din yung pag nag-apply na kayo sa ibang kooperatiba, syempre, magtatanong din sa ibang kooperatiba kung nakapag-utang na kayo doon. So, if you have a poor standing with that cooperative, definitely, malalaman ng iba. So, pag nag-apply na kayo sa iba, before they will approve it, they will most likely request you to get a clearance of your existing loan with other co-op. So, yun, mananagot ka ulit. Okay, so attorney, bago po tayo magpatuloy sa mga instances kung may mga nakaraang loan itong individual or yung mga may existing loan, babalik po tayo saglit, attorney, para sa mga karagdagang katanungan at kung may mga gustong may tanong sa mga comment section ng ating mga kabombo ngayong hapon regarding po sa mga loans and cooperatives, magbabalik po tayo saglit, attorney. So, 10 minutes after the hour of 2 o'clock. Oras hatid sa inyo ng Manufacturing Corporation ISO Certified World Class Quality. ACS. Oras hatid sa inyo ng ACS Manufacturing Corporation ISO Certified World Class Quality. Okay, so yun po tayo sa radyo. Ayan, nag-advertisement, kaya tayo din. Ayan, nandito rin tayo. So, of course, balik lang. Yung topic natin is tungkol pa rin sa mga kooperatiba. So, nasa Bombovigan tayo. Live tayo ngayon. Kung gusto nyo maniwala. Kung ayaw nyo maniwala, so pwede nyo i-follow yung kanilang Facebook page. Doon po kayo manood. But then again, eto lang naman is more of an for educational purposes. So, hindi dahil kayo ay napatamaan sa ating topiko, masasaktan kayo. So, although, I'm not directing it to you, baka kayo tamaan dyan. O, hindi naman tayo kidlat. Or yung, ang tawag to, hindi naman tayo yung, wala naman akong kinalaman. Or wala naman akong alam dun sa inyong personal na buhay. So, ito lang is in public. Generally speaking, yung mga information na sinishare natin. So, anyway, that's the first part of the interview. So, nasa advertisement na sila. So, yan po. Ito, pakita ko sa inyo para maniwala kayo. Mamaya yung iba, alam mo na. Ayan. Ayan, yung ating